Ngayong Labor Day o Araw ng mga Manggagawang Pinoy, sino sa inyo ang naging model employee na o yung palaging star worker dahil sa sipag at dedikasyon? Sila po ang aming ibibida, mga nakilala naming Pinoy workers na huwaran sa pagtatrabaho kaya umasenso. Nasa puso ang kanilang paglilingkod at serbisyo dahil handa silang magsilbi at magsabi lagi ng at your service. Ako po si Manang Malen, ang inyong lingkod pag-ibig. Ako po si Theo Panga, Director General ng Philippine Economic Zone Authority. At your service. Kung pagiging model employee din ang pag-uusapan, sina Marilyn at Tereso ang load ng kanilang mga katrabaho. Mahigit 4 na dekada nang nagtatrabaho dito si Marilyn o Manang Malen para sa kanyang mga kasamahan sa opisina. 1981 nang makita ni Manang Malen ang job hiring para sa accounting clerk sa Baguio City at agad nag-apply dito. Nang matanggap, doon lang niya nalaman na isa palang ahensya ng gobyerno ang kanyang na-applyan. Sino bang may ayaw magtrabaho sa Baguio? Malamig at that time, hindi pa ma-traffic, amoy pine tree. Ayaw magtrabaho sa gobyerno kasi ayaw kong ma-associate sa ganoon, sa red tape, sa corruption. Kahit lihis na sa kanyang job description, bilang accounting clerk, buong puso pa rin niyang ginampanan ng mga trabahong iniuutos sa kanya noon. Ako ay masunuring empleyado. I follow the rules, I do my job, but most of all, I love my job and I make sure na kung I give back sa kumpanya yung sinusweldo ko. Kung 8 oras ang normal na working hours, para kay Manang Malen, overtime is life. Hindi ako nagbibilang na kailangan matapos kahit na may bukas pa, parang huling araw ko lagi. Diba? Kasi ayaw kong uuwi na meron akong naiiwan. Isa daw sa hindi malilimutang karanasan ni Manang Malen, habang nagtatrabaho sa Pag-ibig Fund ay nang yumanig ang 7.7 magnitude earthquake noong 1990. Dahil hindi nga parang kailangan talagang evacuate na namin yung building, dahil iniwan ko yung pera doon. Binalikan ko yun the week after and it's intact. Dahil sa ipinakitang dedikasyon at kasipagan sa trabaho mula sa pagiging accounting clerk, si Manang Malen na ngayon ang Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund. At ang madalas niyang sinasabi sa kanyang mga katrabaho, lahat ng bagay ay napag-aaralan at natututunan. Maging focused lang. Pag binigyan kayo ng bagong assignment, while meron kayong siyempre konting kaba, pero nang una, kailangan tanggapin niyo siya. At saka yung sabi mo hindi mo alam, lahat naman na pag-aaralan, din wala namang ito na may hawak na calculator, Aminado si Malen na malaki ang naitutulong ng Pag-ibig Fund sa kanyang buhay at sa mga ordinaryong empleyado o manggagawa. Sa halagang 200 pesos lang kasi na siyang pinakamaliit na kontribusyon buwan-buwan. Pwede itong dumoble o tumriple pa. Una, kung employed ka, di ba 200 yung savings mo, yung employer mo magbibigay ng 200, edi meron ka agad 400 na ipon. Dadagdagan pa namin yan kasi dahil ikaw ay may-ari ng pondo, anuman ang kinikita ng Pag-ibig Fund, at least 70% ay ibibigay namin sa inyo as dividend. Bukod sa savings, bawat miyembro ay magkakaroon na rin ng karapatan sa iba't ibang klaseng loans. Pagka nakabayad ka na ng 12 monthly contributions or monthly savings, pwede ka nang mag-avail ng short-term loan. Kahit ngayon ka palang nag-member, magbayad ka agad, lump sum na 24 months, pwede ka nang, eligible ka na mag-avail ng housing loan. Meron kami yung loyalty card. Pwede ka nang maka-avail ng mga discounts sa aming mahigit na 400 merchant partners. Minimum of 5% to mayroon pang 20%. Ramdam mo na agad. At your service din lagi, si Theo, ang Director General naman ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Para sa kaalaman ng lahat, ang PEZA ang sangay ng gobyerno na siyang nangangasiwa ng mga programa na may relasyon sa mga economic zones ng Pilipinas.
Ito yung agency na nagpapalaganap ng mga economic zones sa rural and new growth areas na kung saan yung mga investors na naglo-locate dito sa economic zones, nagtatayo ng kanilang mga pabrika upang sa gayon makapagbigay po ito ng employment, livelihood, and other economic opportunities. 1998 nang unang mapasok sa PEZA si Tio. Akala niya noong una ay hindi siya mahihirapan sa trabaho, lalo pat matagal na din siyang naglilingkod bilang staff ng isang politiko. Malaking adjustment po yun. Kala ko it's an 8 a.m. to 5 p.m. type of work. That early on, I was already assigned to a very strict boss. Halos wala akong kawala sa dami ng ginagawa. Pero imbis na panghinaan ng loob, tinanggap ni Teo ang bagong karera bilang hamon. Kasabay nito, kumuha ng master's degree si Teo sa University of the Philippines. At simula noon, nagsunod-sunod na ang kanyang promotion. Sunod-sunod na yung naging bigger assignments until I was promoted as Division Chief of Policy and Planning 3 years after joining the PEZA. From being a zone manager, I was promoted to zone administrator at quite a young age in 2004. Sa pag-amin pa ni Theo, kung kaya niyang gawin ang trabaho, ay hindi na niya ito iuutos at ipapagawa pa sa iba. Habang dinidelegate ko yung task, kadalasan nauuna pa akong nagagawa ko yung task na binibigay ko sa isang staff. So, para sa ganun ho, you walk the talk, you guide yung mga subordinates, yung staff on how to do it properly. Isa ang PEZA sa instrumento kung bakit unti-unting nababawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Kung marami kasi ang economic zone sa bansa, maraming Pilipino din ang magkakaroon ng work. Sa katunayan, ayon sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, nito lamang Pebrero, lumalabas na 38 sa 1,000 Pilipino ay walang trabaho. Patunay na bumaba ang bilang ng unemployment rate sa bansa. Pamilyar ba kayo sa laroang Tamiya? At sa robot na Voltes 5? Isa din ba kayo sa mga gumagamit ng solar panels sa ngayon? Paano kung sabihin namin sa inyo na ang lahat ng mga yan ay dito sa Pilipinas pala ginagawa at ito ay dahil sa PEZA? Alam nyo ba na itong mga famous na mga remote-controlled cars, Tamiya from Japan, ginagawa ho yan sa Mactan? Itong Lufthansa naman gumagawa ng MRO, yung Maintenance Repair Overhaul ng iba-ibang bansa, dinadala sa Pilipinas para ayusin nila. Ito yung kamakailan lang ni-launch, Next Generation Tamaraw. Ito gagawin sa Toyota Economic Zone sa Laguna. Ito rin ho, kung saan ang pinakamataas na efficiency ng solar panels, dito rin ginagawa sa Pilipinas. Ito naman ay nasa Laguna Technopark. Kilala nila itong Voltes 5. Ito ginagawa collector's item ng Banday Group sa Lima Technology Center in Lipa and Malvar, Batangas. Kahit naman holiday noong Huwebes, at your service din ang mga kawani at tauhan ng Department of Labor and Employment. Kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day, isinagawa ng ahensya ang isang job fair sa SMX Convention Center. Pwede ko pong applyin is yung mga may requirements po ng sa financial management and other related companies po sa course ko po. Para po makahanap ng work after graduate, para hindi maging tambay, ganon. My name is Alexander M. Gonzalvo and currently po I'm an HR assistant po for SM Mart Inc. Very nostalgic po siya kasi po this is my second time po pero as I newly hired na po. Kasi aim ko po talaga po mag-apply po for SM. Bali pang 6 ko po siyang napasahan po ng resume. Ayon sa DOLE, nasa mahigit 100 kumpanya ang nakilahok sa kanilang job fair ngayong taon, kung saan nasa mahigit 14,000 na trabaho ang naghihintay sa ating mga kababayan.
Open yung positions namin for professional medical representative, for company driver, we are looking for receptionist, executive assistants, HR assistant, finance assistant. Currently, we are looking for account executive for our Metro Manila sales. We also have marketing officer, legal liaison clerk. We also looking for licensed custom brokers or for customers clearance assistant. Sa tulong po ng mga job fair activities na ilalapit po natin ang mga employers sa mga job seekers para po masiguro na makahanap po tayo ng mga qualified at mga hired on the spot po natin. Kung hindi po tayo umabot ngayong araw na ito, maaari po nating bisitahin ang ating mga public employment service offices at ang PhilJobNet para po sa access sa mga employment opportunities na ito. Libre po ang pag-register po sa ating online job matching portal at libre po ang serbisyong binibigay ng ating mga pesos. Araw-araw, milyon-milyon sa ating mga kababayan ay Present and at your service din sa event si Pangulong Bongbong Marcos Jr., DOLE Secretary Benvenido Laguesma. Ayon sa pamunuan ng SM, bukod sa SMX Convention Center, may mga job fair din na idinaos nung Huwebes sa iba't ibang branch ng SM sa buong Pilipinas. Sang-ayon din sila sa layunin ng gobyerno na mabawasan ang unemployment rate sa bansa. Our malls have been always an area, a venue where everything is available. No? We want to make sure that not only the different, aside from the facilities, convenience, access, we want to make sure that everything is here so that it will be more efficient also for them. Well, for the longest time, we've always been partners with DOLE. And essentially, for this year, we have been working with them closely to be across all our malls. Every week, we have job fairs, no? So that's something that we are truly happy to be working closely with the Department of Labor and Employment. Handa na ba kayo? Hindi pa tapos ang job fair, pero marami na ring aplikante ang na-hired on the spot. Kaya na-overwhelm ako kasi second kiosk ko palang napuntahan, na-hire ako agad. Yeah. Natuwa po ako kasi magkakaroon po ako ng permanent na trabaho. Ngayong nakaraang Labor Day, naging mas makabaluhan ang pagdiriwang. Suma total, work is love and love is work. Kung mamahalin mo ang trabaho, ay mamahalin ka din pabalik nito. Yan ang motto ng maraming successful na tao tulad ni Manang Malen at Theo. Dalawang model employee ng kani-kanilang departamento. Tulad nila at marami pa. Hanggat kaya pa nilang maglingkod, lalo na sa kapwa Pilipino, lagi silang nandyan at handang magsabi palagi ng At your service. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.